bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pintot, pilak, bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello mga ka-Operians, mga pagpalang araw, hapon o gabi sa ating lahat. Saan man kayo naroroon, samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Isaiah. Kabanata 58. Mga babala at pagsaway. Isigaw ka ng malakas, huwag magpigil. Itaas ang iyong tinig tulad ng isang shofar. Balaan mo ang aking bayan tungkol sa kanilang rebelyon. Sawayin ang mga anak ni Jacob sa kanilang mga kasalanan. Araw-araw, hinahanap nila ako, tila sabik silang pasayahin ako, na parang isang matuwid na bansa, na hindi tinalikuran ang tipan ng kanilang alahayam. Humihingi sila sa akin ng makatarungang desisyon, at tila handa sa paglapit ng alahayam sa kanila. Bakit hindi kami mag-aayuno na umaasang makikita ni Yahweh kung paano kami nagpakumbaba? Tinanong ninyo ako, hindi mo ba napansin ang aming pag-aayuno? Ngunit sa araw ng iyong pag-aayuno, ginagawa ninyo ang nais ninyo at pinagsasamantalahan ang inyong mga manggagawa. Ang inyong pag-aayuno ay nagtatapos sa pagtatalo at alitan at sa pagsuntok sa isa't isa ng masasamang kamao. Hindi ito ang tamang paraan na ginagawa ninyo ngayon. Ngunit inaasahan ninyo na maririnig ang inyong tinig mula sa kaitaasan. Ito ba ang uri ng pag-aayuno na nais ko? Isang araw lamang upang magbayad sala ang mga tao? Ito ba ay para lang iyukod ang ulo na parang tambo at mahiga sa sako at abo? Ito ba ang tinatawag ninyong pag-aayuno? Isang araw upang bigyang kasiyahan si Yahweh? Ito ba ang uri ng pag-aayuno na nais ko? Kailangan ninyong baklasin ang mga tanikala ng kawalan ng katarungan at kalagin ang mga tali ng pamatok. Palayain ang mga api at wasakin ang bawat pamatok. Hindi lamang upang ibahagi ang inyong pagkain sa gutom at magbigay ng silungan sa naglalakbay na mahirap. Ito ay upang bihisan ang mga hubad at huwag tatalikuran ang inyong sariling laman at dugo. Kung kayo ay gumagawa ng higit pa rito, ang inyong liwanag ay sisikat tulad ng bukang liwayway, at ang inyong kagalingan ay agad nalilitaw. Pagkatapos, ang inyong katwiran ay mauuna sa inyo, at ang kaluwalhatian ni Yahweh ay magiging inyong tagapagbantay. Pagkatapos, tatawag ka at si Yahweh ay sasagot. Tatawag ka ng tulong at sasabihin niya, narito ako. Alisin mo ang pamatok ng pang-aapi at itigil ang pagtuturo ng mga mapag-akusang daliri at malisyosong mga salita. At gumastos para sa kapakanan ng mga gutom at tuparin ang pangangailangan ng mga api upang ang inyong liwanag ay sumikat sa dilim at ang inyong gabi ay magiging tulad ng tanghali.
Si Yahweh ay palagi kayong gagabayan, tutustusan niya ang inyong mga pangangailangan. Sa disyertong lupa ay palalakasin ang inyong katawan. Kayo ay magiging tulad ng isang hardin na laging dinidiligan, tulad ng isang bukal na tubig na hindi natutuyuan. Ang inyong mga tao ay muling bubuhayin ang makalangit na kaharian at itatayo ang mga matatandang pundasyon. Kayo ay tatawaging taga-ayos ng mga sirang pader, tagapanumbalik ng bahay dalanginan at ng templo. Ingatan ninyo ang inyong mga paa mula sa pagsuway sa tipan at mula sa paggawa ng nais ninyo sa aking mga banal na araw. Tawagin ninyo ang Sabas na isang kagalakan at igalang ang mga banal na araw ni Yahweh. Igalang ito sa hindi pagpunta sa inyong sariling daan at hindi paggawa ng inyong nais o pagsasalita ng walang kabuluhan. Sa gayon, matatagpuan ninyo ang inyong kasiyahan kay Yahweh. Pasasakayin kita sa tagumpay sa mga mataas na lugar ng lupa at papakainin kita sa mana ng inyong amang si Jacob. Sapagkat ang bibig ni Yahweh ay nagsalita. Tandaan, ako si Yahweh, hindi ako nagbabago. Kaya't kayo, mga inapo ni Jacob o Israel, ay hindi nalipol. Bumalik kayo sa akin, at ako ay babalik sa inyo. Malakay chapter 3, verse 6 to 7. Yada. 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 Yung, so ang ano dito, sasalita dito si Yahweh the Son. Yahweh the Son, King Yahweh Shai. Yung mga babala at pagsaway. Isigaw ito ng malakas kasi parang isigaw ito. Hindi isigaw ka. Isigaw ito ng malakas, huwag magpigil. Itaas ang iyong tinig tulad ng shofar. Ano ba yung previous? Anong isisigaw? Sisigaw ang babala. Yung Oo. babala. Oo. Balaan mo ang aking bayan tungkol sa kanilang rebelyon. Sawayin ang mga anak ni Jacob sa kanilang mga kasalanan. So yung bayan niya, yung mga Israelita, di ba? Sawayin ang mga anak ni Jacob sa kanilang mga kasalanan. Si Isaiah, instruction to kay Isaiah, no? Oo. Araw-araw hinahanap nila ako. Tila sabik silang pasayahin ako. Mukha lang, parang hinahanap sila, tumatawag sa kanya, na Oo. parang isang matuwid na bansa. Parang hypocrisy, sinasabi niya. Na parang isang matuwid na bansa. Na hindi tinalikuran ang tipan ng aking alahayam, ng kanilang alahayam. So, yung going with the motions lang, ang mga Israelita. Humihingi sila sa akin ng makatarungang desisyon at tila handa sa paglapit ng alahayam sa kanila. Tapos sabi daw ng mga Israelita, bakit hindi kami mag-aayuno na umaasang makikita ni Yahweh kung paano kami nagpapakumbaba? Yung kanilang mga ano ba sabi ni Judas? Display ng kanilang kabanalan. The show of holiness, kumbaga. So, nag-aayun sila, nagpa-fasting, para na umaasa na makita sila ng ni Yahweh. Tinanong ninyo ako, hindi mo ba napansin ang aming pag-aayuno? Parang ganun. Ngunit sa araw ng inyong pag-aayuno, ginagawa ninyo ang nais ninyo at pinagsasamantalahan ang inyong mga manggagawa.
self-centered pa rin, nag-aayuno nga sila, pero may self-centeredness pa rin. Hindi lang napapansin yung mga pangailangan na nasa paligid. Lalo na yung mga below them, yung mga kanilang mga nasasakupan, halimbawa, yung mga kasambahay, kasama sa bahay. Oo, pero yung banal na mga yung mga banal-banalang gawain, diba? Ngunit sa araw, okay, at pinagsasamantalahan ng inyong mga manggagawa. Verse 4, ang inyong pag-aayuno ay nagtatapos sa pagtatalo at alitan. Kasi syempre pag hindi ka kumain, mainit ang ulo mo, 'di ba? So madali kang mairita. Oh, at sa pagsuntok ng masasamang kamao sa isa't isa. Pinagbalik Pinagbaligtad ko at sa pagsuntok ng masasamang kamao sa isa't isa. So napupunta sa pag pare-parehong mga gutom. Totoo kaya to sa mga Islam? Kasi ang mga Islam, pag fasting yan, 1 month, no? Sa gabi lang sila pwede kakain. Hindi ito ang tamang paraan na ginagawa ninyo ngayon. Ngunit inaasahan ninyo na maririnig ang inyong tinig mula sa kaitaasan. So mali ang kaparaanan. Kahit pasabihin na, nag-ano ka, pero mali ang kaparaanan. Siguro, mas kailangan ng alahayam, yung pusong, mapagpakumbaba. Oo nga, nag-ano ka, fasting ka, baka para lang diet mo yun, no? Or pakita yung yung pakinggan ka ng alahayam, pero yung puso mo, malayo sa kanya, no? Verse 5, ito ba ang uri ng pag-aayuno na nais ko? Isang araw lamang upang magbayad sala ang mga tao. Yung Day of Atonement lang, Isang araw lang. Ito ba ay para lang iyukod ang ulo na parang tambok at mahiga sa sako at abo? Pagkatapos noon, isang araw lang, tapos balikan na nun sa dating gawi. Para lang, nasa Babylon tayo, Babylonia, di ba? Oo, parang hypocrisy Linggo. lang. Ganyan. Tapos, patatandaan ko noon paglabas ng mamaya, nagmumura na naman sa mga kapitbahay. Nagagalit na naman ng walang dahilan sa mga kasama sa bahay. Tapos, naalala ko noon yung yung nag-rosaryo gabi-gabi doon sila. Tapos may nagchichismisan sa kapitbahay, sumasabat pagkatapos ng hindi ganito yun, ganito. na, Alala ko nga din sis, nakikisama yung sa lola ko, chismisan. at saka yung lolo ko, lagi yan nag-rosaryo tuwing Oo. madaling araw. At Yung, saka yung, 6 o'clock ng gabi. yung tenga nasa iba, yung bibig Tapos, automatic. tatawagin na kami niyan. O, sumabay na kayo, na tayo. Mananalangin na tayo. Naglilitan niya na sila. Pagkatapos, yung aso at pusa umakyat sa lamesa, minura niya habang naglilitan niya. Ito naman ng mother ko, Rosario na. Nagkwentuhan tungkol sa mga artista. Gayon. Ay, nako. Mamaya sasagot yung tita ko, hindi, sige dito ang dati niyang ganyan. Siguro Tapos, ang yung tenga nasa nung minura ng lolo ko yung mga aso at pusa na umakyat sa table, nagtawanan kami. So, nawala ngayon. So, nawala yung paglilitan niya. Solemnity. Oo. Inulit niyo. Inulit na naman ngayon. Tapos, nasa kalagitnaan na naman kami ng litan niya. Biglang may tumawag. Minura na naman ang lolo ko. Parang wala na. Sabi ko, ano bang klase ng panalangin nito? Lagi nilang nagmumura yung lolo ko. O kaya yung mga pinsan ko, parang may nabasag ata sila, yung acquired ganun. Pag sabihin yun na lang pagkatapos na mag-rosaryo. Para hindi sabihin karorosaryo. Para hindi na magalit.
Para syempre nga pag negrosaryo, tapos hindi magagalit. So, doon talaga hindi mo makikita yung yung kanilang kaseryosohan sa ginagawa nila. Wala sa puso ang Wala sa sinasabi, puso. Automatic Kundi na yun lang ay eh. parang ginagawa bilang obligasyon lang nila. Oo. Ang Kahit bigat nga, kaya nun. kahit nga yung mga pare, pagkatapos ng misa nila, magsasabong. Mm. Saka iinom na. Oo. Malungkot din kasi ang buhay nila kung no? Hmm. Ay, Kaya ba nila tukso? katulad ng uncle ko noon na pare. Pag galing sa simbahan, may dadaanan siyang magiinom. Eh, siyempre, natanggal na yung sutana niya. Ah. Pinadaan niya yung mga barkada niya iinom. Tapos, ang dinog, di ba mahal na araw yon, bawal ng karne. Wala, nag-inom. Mga tao din naman kasi yun eh. Pero yung pang pero noon, malapit pang kamag-anak namin na pare. Siya pa yung nagyayaya na pupunta sa Alibambang. Oo, yun ang kanyang diversion. Pastime daw nila eh. Oo. Part-time, no? So, nasaan yung dyan, no? Nasaan ang kabanalan doon? Wala nga naman siyang sa asawa, amin diba? naman, Wala namang asawa. bago maordinan, kaya hindi siya natanggap. May nakabalita yata na i-report siya. Hindi na siya na-ordinan, hindi na siya nagpari. Oo, kasi Tapos may sulat pa ng babae sa kanya. 'Di ba, ordain bago sila ma-ordinan, pinapalabas sila. isang Para taon. May sabbatical year. parang Kahit uncle ko din. Nag-asawa bago pa para ordain. pagsubok nila yon, bago Oo. sila ma-ordinan, pinapalabas sila para subukin sila ng mga tukso sa labas. Yun, na tukso. Oo. Pati babae, may sulat sa kanya. Kaya hindi na natuloy. Hanggang ngayon. Wala namang nasusulat na kailangan na dapat hindi ka, kumbaga eunuko siguro ginagaya nila. Hindi naman pari ang eunuko. Diba? Ako nga dati, nagkaroon sacerdote. din ako ng 1 year na sabbatical leave. Napatunayan Sabbatical mo, matawag hindi ka doon. karapat. Pero nakabalik Yun naman na lang. ako after 1 year. Bumalik ka rin. Oo. Kaya nga, 2 beses akong Hindi niya na nag-attempt hindi niya ng na hindi niya na perpetual vows. babae. Hindi niya na iwasan. Ika talaga para doon. Ang iyak ng lola ko noon. Bakit gusto nila may paring anak? No? Parang salvation May sa taga-dasal daw, sabi. Oo. May tagaligtas na sa buong pamilya. Okay. Parang sakripisyo daw ng pamilya. Oo, yan. Isang uri ng indulhensya. Kaya umiyak ng lola ko noon. Ano yung nangyari? Parang sa akin din, sis, nung pinauwi ako, hindi na ako matanggap ng mga kamag-anak ko. Kasi parang disgrasya daw sa kanila yun. Ay, ganon. Oo. Parang karma. Parang ganon. Parang may sumpa sa kanila. Parang kamalasan. Ganon. Oo. Kasi hindi natanggap yung kanilang parang handog, ganun. Hinandog parang nila. ikaw in-offer. Oo. Tapos, parang hindi Kristo ako nila. tinanggap, isang sa kanila yon. Hindi ka karapat dapat. Oo. At tapos Rejection sa kanila. Rejection. Kanino sila ngayon, umaasa ng kaligtasan? Sa mga bato, at saka sa hinugis na kahoy. Mga manika.
Ito ba ay para lang iukod ang ulo na parang tabo at mahiga sa sako at abo? Ito ba ang tinatawag ninyong pag-aayuno? Isang araw upang bigyang kasiyahan si Yahawa? Akala niyo ba natutuwa ang kasiyahan niya yon? Di ba? Hindi naman yung kasiyahan niya, di ba? Ito ba ang uri ng pag-aayuno na nais ko? Kailangan ninyong baklasin ang mga tanikala ng kawalan ng katarungan. Yun ang gusto niya. Oo. Yung may justice, Kumbaga kasama ng iyong pag-aayuno, ang yung maging parang patas. 360 degrees na pagtalikod sa mga masasamang gawa. Oo. Yung hindi lang sa isang araw ng Oo. taon. Kumbaga total talaga yan. 365 days. Oo nga pala kasi madre, ano? Oo. Tapos at kalagin ang mga tali ng pamatok, yung pagpapahirap sa kapwa. At saka yung, parang parang sa mga, gentile to pamatok, Di ba? Sa kanila nanggaling yung mga religion. Kailangan ninyong baklasin ang mga tanikala ng kawalan ng katarungan. Kalagin ang mga tali ng pamatok. Palayain ang mga api at wasakin ang bawat pamatok. So, ibig sabihin dito, ang pag-aayuno kasabay ng good works. Oo. Ay ba, wala naman tayong personally na wala naman tayong inaalipusta or pinahihirapan. Pero pag may nakita kang iba, siguro yon parang may yung proactive ka. Ganon. O proactive ka sa sa kapwa mo, Israelita. Pero pag foreigner, paano yun? Wala naman sinabing pang dito that is parang universal to Palayain ng mga api at wasakin ng bawat pamato kahit hindi kahit na ibang lahi, di ba? Walang sinabing sa mga Israelita lang. Okay. Hindi lamang upang ibahagi ang inyong pagkain sa gutom at magbigay ng silungan sa naglalakbay na mahirap. Kasi yun nakikita ng ibang tao yung gawain ito Ito ay upang bihisan ang mga hubad at huwag tatalikuran ang iyong sariling laman at dugo. Oo, minsan kasi mas mabait pa tayo sa ibang tao kaysa sa sariling kamag-anak o Yun pamilya. lang nga So, So, kasi diba, paano kung may sama ka ng loob paano Oo. kung ang mga kamag-anak mo o sarili mong pamilya ay wala sa covenant? Walang sinabi dito kasi. Oh. Parang Pero, implied na, di no? ba, kung ito ay general, General yan. whether nasa covenant o wala, di ba? Oo, kasi di ba yung Kasi yung yan Africa nun, di ba, dugo at inaano laman ng mo, two mga mahal witnesses. mo sa buhay yan So, hindi mo pwedeng Oo. talikuran. Oo. Ano man ang kanilang pangailangan, nandun ka pa rin para tumulong Oo. sa kanila. Yun ang nangyari sa sa Gaza. Hindi naman natin kasama yun, yung mga Israelita, yung mga yung mga Palestinian. Pero buong mundo may outcry kasi ginawa ng Ibig sabihin, hindi ang China nga nagpadala ng mga relief, di ba? Ang mga iba-ibang bansa. So how much more tayo? Magiging exclusive lang ba tayo sa kapwa Oo. Israelita natin? So this is a general to. Kasi yung mga hayop nga tayo ang mga ngala tapos yung kapwa human being natin na pababayaan natin, nagugutom, na under slavery. Hindi kaya nga may mga organisasyon dahil syempre as bilang isang tao, hindi mo kaya yun. Pero kung may mga may mga organisasyon, foundation yan, pwedeng yung may makinarya, kumbaga, pwede tayong tumulong kahit yung makakayanan natin. Parang ganon. Kaya nga, sabi ng mensahero dyan, di ba? Be fair to everyone. Oo, even to your enemies, di ba? Kahit sa enemies mo, be fair. So, yung pag nakakita ka ng mangubad or Yung sa'yo. Okay, verse 8.
Kung kayo ay gumagawa ng higit pa rito, ang inyong liwanag ay sisikat tulad ng bukang liwayway. At ang inyong kagalingan ay agad na lilitaw. O, ginagawa ng mga ng China, no? Tuwid na ng higit pa rito. Ibig sabihin, higit pa sa kanyang nire-require, no? Pagkatapos, ang inyong katuwiran ay mauuna sa inyo. Yung reputasyon nyo, matuwid. Mauuna sa inyo, di ba? Usually, reputation, di ka pa nakikita ng tao, kilala ka na niya dahil sa reputasyon mo. Diba? Arita. So, ibig sabihin, do good to everyone. Oo. Tapos, at ang kaluwalhatian ni Yahweh ay magiging inyong tagapagbantay. O kasi, syempre, kasi, lalo na dala-dala natin ang pangalan niya. So, naluluwalhati siya pag gumagawa tayo ng mga matuwid na bagay. No? Verse 9, pagkatapos, tatawag ka at si Yahweh ay sasagot. Tatawag ka ng tulong at sasabihin niya, narito ako, ang galing, no, narito ako. Ito kasi, anong kailangan dito? Pag tatawag ka, kailangan righteous. Sasabihin siya, Kailangan, narito. kumbaga, righteous ka, makatuwiran ang iyong ginagawa, at Pinalulugdan. ikaw ay, kumbaga, fair sa lahat, at matulungin sa kapwa, talaga namang magniningning ang iyong liwanag. 'Di ba? At kumbaga, kinalulugdan ka. Kinalulugdan Sasagot talaga. So, Yun ang pagpapalakas, yun pala ang pagpapalakas sa kanya, pagtulong sa kapwa. No? Hindi kaya mabuti sa nga. kapwa. Kaya nga Pagsunod sa kanyang sabi ng mga mensahero, 'di ba? Be fair to everyone. Do good to everyone. Hindi lang yung sumusunod ka sa mga Oo. So, sabat. kung ikaw ay gumagawa ng ng makatuwiran sa alahayam, mas dapat mong gawin ang makatuwiran sa kapwa mo. Dahil nakikita mo sila no? Mabuti man o masama, kailangan maging makatuwiran ka pa rin. Oo. Pero hindi ibig sabihin na papayagan mo silang apihin ka. Oo. 'Di ba? Tsaka Yun ang yung pagiging prinsipyo. mabuti sa kapwa, hindi nga kasi meron kang hinihintay na kapalit or sa kapwa. Dapat ang reward mo nagmumula sa alahayam. Kasi pag gumawa ka na mabuti sa alahayam, wala naman siya kailangan sa atin no? Pero pag gumawa ka ng sa kapwa, hindi, di ba, gumagawa naman sumusunod naman ako sa alahayam Siguro matutuwa ng alahayam sa akin. Hindi. Pero hindi ka gumagawa ng wala namang kailangan alahayam sa'yo. Kung ang kailangan mo, kailangan gumawa ka ng mabuti sa kapwa, ang reward mo mula sa alahayam. Not necessarily dyan sa tao na ginawan mo ng mabuti. Huwag ka mag-expect na noon, di ba? Kasi pag nag-expect ka ng kapalit, hindi na pag yun. That is transaction na yan. Business transactional na yan. Transactional na, Di no? ba sabi nga ni King Yahweh, kung hindi nyo nagagawa ang mabuti sa iyong kapwa na nakikita mo, gaano pa kaya na magagawa mo ito para sa inyong ama na hindi mo nakikita? Yun ang proof. Oo. Di ba sabi niya kay, ano ba sabi niya kay Peter? Feed my sheep. Take care of my sheep. Di ba? Lahat, pagpalagay na hindi naman lahat ng tao kanyang sheep. Pero the fact na hindi, sino ka para magusga kung sino yung kanyang tupat? Hindi, no? Ang isipin mo na lang, they are also created according to His image. Oo. Be fair to everyone, no? Oo. At saka, baka ikaw ang ginagamit na, conduit ng kanyang blessing, no? Na instrumento para makilala kung sino ang iyong ama na tinatawag, sino ang alahayam mo, at gaano kabuti ng iyong alahayam.
So talagang importante na makita sa iyo yung karakteristik o katangian ng alahayam na iyong sinasamba. Pero kahit hindi ka makita, hindi sa'yo Oo. makita, pero the fact na may na-blessan sila na hindi nila kilala. Yan, di Oo. ba? Ano na yan eh. Bahala na ang alayam na magbalik o mag-reward sa'yo. So siguro kailangan din natin na araw-araw hingin sa alahayam na, aba, gamitin mo ako sa araw na ito ayon sa iyong kaparaanan, na maging pagpapala sa iba. Saka bigyan ka ng kalakasan. Kasi Oo. nakakapagod din pag ano eh. Di ba? Ay. Tapos pag yun medyo, ano nga lang, pag kailangan ko, wala akong maasa. Kasi pag umasa ka talaga sa tao, madi-disappoint ka eh, no? Kaya ayaw mo gumawa ang alaya, gumanti sa ibang paraan. Huwag mismo dun sa tao na ginawan mo na mabuti, tapos ginawan ka ng masama, no? Ayan, ipanalangin lang na yung kanyang kalooban. Sumbong mo na lang, no? Okay, verse 10. Alisin ang pamatok ng pang-aapi at itigil ang pagtuturo ng mga mapag-akusang daliri at malisyosong mga salita. Oh, medyo nga, di ba, yung lalo na ngayon maraming scammer. So lahat ng sinasabi mo, lagi ka nagdududa. Yung maliit na bagay, baka naman ganyan. Baka ganyan. Ako, guilty ako dyan eh. Kasi sobrang daming, katulad na lang kanina, may kamag-anak daw ni ganito, ganyan, bumibigay daw ng ayuda. Kaysa tapos nung tinatanong ng GCash, ay gusto nyo ba ng cash or sabi ko, scam yan, sabi ko sa, kaya mga ganong pa lang, pag mga ganon, naku, nagdududa na ako, sabi ng mother, paano tayo aasenso niyan kung lahat na lang lagi ka nagdududa? Sabi ko, mas ang dami ng scammer ngayon. Parang ako din yan, sis, eh. Kaya pag laging narinig ko, obvious naman. Yung iba nga, sabi ko nga, yung iba nga, pipila pa. Ng hapon pa lang pumipila na para makapila sa kinabukasan. Mauna sa pila. Iyan, ite-text ka lang, ganyan. Papakilala na bibigyan ka. Napaka-imposible. Ganun kadali. Pero, realistic kasi, di ba sabi we should be wiser than the serpent. Pero minsan kasi, yung mga malisyosong nasasabi natin, kaya kailangan yung discernment, maging maalam tayo. Itigil daw ang pagtuturo ng mga mapag-akusang daliri, accusing finger, no? At malisyosong mga salita. At gumastos para sa kapakanan ng mga gutom. Ato pa rin ang pangangailangan ng mga api. Ito, pagkagastos ka rin, maglalabas ka rin lang na, i-direct mo na dun sa mga talaga nangangailangan, no? Hindi yung magandang mangako. Kung gusto mo rin tumulong ka na kung anong makakaya, kung wala kang pera, kung ano meron dyan sa refrigerator na, di ba? Kapag ato pa rin ang pangangailangan ng mga api upang ang inyong liwanag ay sumikat sa dilim at ang inyong gabi ay magiging tulad ng tanghali. Magiging maliwanag. Okay. Ang bahala na si Yahweh kung paano yung mangyayari, no? Verse 11. Si Yahweh ay palagi kayong gagabayan. Tutustusan niya ang inyong mga pangangailangan. Ito ay naka-address sa lahat ng ng mga Israelita. Tutustusan niya ang inyong mga pangangailangan. Sa disyertong lupa ay palalakasin ang inyong katawan. So, disyertong lupa, ibig sabihin yung hindi naanan nila yung paglabas nila ng Egypt, di ba? Palalakasin. Yung mga paghihirap na yan, yung mga lakad ng lakad, pagpapalakas yan ng katawan pala, ng exercise. Saka
siguro ng disyerto, ang dami nilang naghanap sila ng luxury kasi. Pero actually, hindi naman kailangan yung minsan, naku, wala akong pambili ng nga sabi ko, lipstick. Kailangan ng hindi ka mabubuhay ka ng walang lipstick, di ba? Palalakasin ng inyong kayo ay magiging tulad ng isang hardin na laging dinidiligan. Tulad ng isang bukal ng tubig na hindi natutuyuan. Yada. Hindi ka tayo matutuyuan. Laging nandyan ang pagpapala niya pag dinadaluyan ka ng pagpapala. Kasi pag tumigil lang sa iyo yon, magiging dead sea ka, no? Hindi umaagos ang pagpapala. Verse 12. Ang inyong mga tao ay muling bubuhayin ang makalangit na kaharian. Ang inyong mga tao. So, futuristic to, no? At itatayo ang mga matatandang pundasyon, foundation. Ito yung sinasabi ng Zero. Yung heritage natin, no? Kayo ay tatuwaging taga-ayos ng mga sirang pader. Taga-repair. Tulad ng ginawa ni Nehemiah, di ba? Tagapanumbalik ng bahay dalanginan at ng templo. So tayo mag-revive talaga ng kingdom. Yun eh. Ingatan ninyo ang inyong mga paa mula sa pagsuway sa tipan. Huwag nang lalayo. At mula sa paggawa ng nais ninyo sa aking mga banal na araw. Yung avoid natin yung mga paggawa ng mga gusto ko lang sa aking mga banal na araw. Siguro yung mga gawain mo totally parang pahinga at nakatuon lang kay sa alahayam yung nais ninyo. Edi, bawal Pahinga. ng cellphone. Actually, ngayon maghapon, ang aking kinalikot, mga tungkol sa sa yung mga video na yung mga, ng ating mga kapatid. Yung mga mensahe na mensahero, ganyan, nireview ko yung mga, Oo. mga Yung post niya. video niya. Oo, Mga saka yung mga kalokohan. post niya. Oo, yung mga tungkol doon. Kung laro na, bawal na. Yung mga Hindi naman Mormon, siguro. Kasi pag-araw ng samba. Hindi, sa mga Mormons nan sa pinsang ko, pag-araw ng samba, bawal lahat ng mga anak nilang humawak ng cellphone. Paano kung may pagka-ADHD tulad ko, na kailangan may ginakalikot? So, pag habang nakikinig ako, so, paano ba yan? Kailangan may ginagalaw. Basta wag lang magtrabaho, libangan naman siguro. Para hindi ka naman mabugnot. Oo. Meron tayong isang kasamahan na kasama ko sa ultimo magputol ng kuko, bawal. Sabi, meron pa nasusulat na ganun? Doon ko lang naalala, magputol ng ganun ba? Wait, ano ba yun? Dahil nais natin or what? Halimbawa, magpakain ng manok, bawal. Kainin Hindi mo naman, talaga yun. sis. Kailangan, ang gagawin natin ay, kumbaga, makatuwiran at may disiplina sa sarili. Sa bagay, servile work. Servile Oo, yung... no servile work. Pero Yun. pagka sa Pero atin kung lang na halimbawa naman, pati ba naman yung hayop mo, isasama mo na pagutuman sa araw ng oo, ay hindi na makatuwiran Hindi yun. na, righteous na yun. Siguro yung Oo. pagpunta ng parlor, o yan, O yung magiging mga sili, huwag mo luxury sa gagawin sarili, yun ang dapat iwasan Oo. mo. Hindi naman luxury yung pagputol ng kuko. Hindi ba Oo Kasi yun? di ba, naman. minsan Kailangan kasi. kung Iba kailangan, iba nga halimbawa na magpa-manicure. na yung kuko Ayun, mo, luxury yun. nabiak yung kuko mo, o hindi mo ba aayusin dahil araw na Sabat? Oo. Hindi naman luxury yun. Ang pinagbabawal ay yung luxury sa sarili. Yung mga extracurricular na hindi, kumbaga, pwede mo namang Halimbawa, swimming. ipagpabukas. Makipag-swimming ka, Kung pwede mo namang makipag-party ipagpabukas, ka. yun ang mga dapat na iwasan mo. Oo. Pero yung mga necessary sa araw na yan, hindi mo dapat na
ipagpabukas. Yung paglalaba, Pagpaliban. pwede naman na isang Pwede namang nagbukasan na yun kinabukasan yun before, eh. di ba? O kaya before. Iwas-iwasan na yung pag-general cleaning sa araw ng Sabat. At saka sabi dito, tawagin ninyo ang Sabat na isang kagalakan. Ibig sabihin, masayang araw ng para sa kasamang aba, alahayam. So hindi masama na magkaroon kayo ng handaan sa araw na yan. Kasiyahan nga eh. Oo, pwede wag lang na yung magka-catering ka pa, ang catering na Ayun pagod na naman. pagod ka sa pagluluto. Oo. Yung sabihin, Yung salo-salo sa pamilya, di ba? Parang oo, pamilya lang, parang Oo, pang-pamilya na pamilya. oo, para salo-salo. pahinga, parang at Oo. saka Nandiyan naman lahat. Eh di syempre maghanda ka rin ng masarap na pagkain habang nandiyan kayo lahat, di ba? Parang oo, ganun. oo. Yung mga clean food, tawagin na. Kagalakan na na hindi burden. Ibig sabihin, huwag niyo isipin na ang mga Sabat ay burden. Mm-mm. At igalang ang mga banal na araw ni Yahweh. Marami kasing klase ng Sabat, di ba? The New Moon, yung weekly Sabbath. But Oo. then, masaya din ang weekly Sabbath, pahinga talaga, no? Then, igalang ito sa hindi pagpunta sa inyong sariling daan. So, ito yung paggalang. Huwag yung, ay, may lakad ako. Sa na lang, kasi day off ako niyan. Dapat hindi. Dapat mag-off ka dahil sa Sabat para kay, hindi dahil, dahil meron ka pupuntahan o mag-outing yan. At hindi paggawa ng inyong nais o pagsasalita ng walang kabuluhan. Ay, gusto ko mag-video okay niyan. Video okay tayo. Although, hindi yun. Pero ibang kasiyahan kasi yun eh. No? Kaso lang sis, Bak- itong na to, yung igalang ito sa hindi pagpunta sa inyong sariling daan. Oo. Dito tayo madalas na talagang nababiolate natin dahil paano yung iba na may mga trabaho na inaasahan lang yung kanilang yung trabaho nila sa Weekend. araw-araw Oo. at maaapektuhan ang kanilang ang record nila. Anong sabi naman sa Hero? Di ba sinabi ng mensahero na kung maaari ay huwag na kayong magkaroon ng servile work sa araw na yan. Paano kung employed ka nga? Iyon na nga Tulad ang ngayon, sinasabi na mas maganda kung ipapahayag mo din sa employer mo na ako ay ganito. Mayroon kaming isang araw na ipinagpapaliban sa pagtrabaho sa araw na kung ano yung araw ng Pwede siguro yung na kung stay dapat. in. Pwede siguro Oo. yung kung stay in ka katulad mga OFW, ganyan. Pero hindi, Oo. yung bang nag-opisina, hindi mo Pero ang tanda ko, sabi ng mensahero dyan, mag-bow down ka, manalangin ka, first thing in the morning, parang Oo. hihingi mo ng tawad, ganyan. Kasi Hihingi hindi mo mo ng maano tawad. yan eh. Oh, kasi hindi Lalo mo na nga pag government hindi mo office. maiwasan yung mga araw na hindi mo talaga maiwasan Oo. na kailangan mong pumunta sa yung trabaho. Oo. Kaya nga 'di ba Mo na, isinusulong hihingi sana mo ng na ng tawad. mensahero dati na bigyan ng i-acknowledge ng ating gobyerno ang ating mga sabat. Nakagaya ng pag-acknowledge nila sa mga Muslim. Oo, kaya lang Oo. ano yan sa employment. Pag Kaya nga. sinabi mo yun, hindi So, ka na ma-hire para 'di ba mga ang daming yan, ang dami sabatis. sanang gustong mangyari noon ng mensahero Oo. na kung nabibigyan ng holiday ang mga kapistahan na hindi iniutos ng Torah, bakit hindi mabigyan ng holiday itong mga kapistahan na iniuutos ng Torah? Kaya nga 'di ba makikipapansin mo, usually ang mga Islam mostly ang negosyante. Kasi hindi sila employable kasi ang mga Oo. bihirang makita ng paano pag shifting. Oh, tapos napunta ka pa sa o pati weekend, pwede kailangan o kaya Oo. dun pa lang sa exchange pa lang. Paano kung naka-duty ka ng weekend? So hindi talaga employable yung mga ganun. Yun ang kaya lang ang buong
kailan ba't meron tayong sariling source of income na hindi nakadepende Oo. sa ano, sa Dapat ikaw civil yung ano, government. Oo. ah, Sarili mag, mo. parang ikaw yung boss sa Hanap, sarili mo. oo, hanap Business buhay. owner dapat. Oo, Oo. business Opo. owner. Kasi Mayroon kang na sariling source. Opo, kasi nangyari po sa akin yan 2023. Nag-apply ako uli. Hindi ako na regular, 6 months lang ako. Kasi nga, ayun nga, May mga absent ka. bago lang po ako sa inyo noon. Opo. Hmm. Tapos ayun, tapos marami tayong events, Oo. fees. Hindi ako na regular. Tapos, nag-apply ako uli. Tapos wala na naman. 1 buwan lang, hindi na ako nag-renew. Tapos, bigla akong kinuha uli dun sa dati kong work as head. Siguro dahil head na ako, hindi na sila masyadong Sa attendance strict mo, sa no? akin. Opo. Tapos pinabalik naman nila ako. Dahil sa pagsunod mo sa Ayun. alahayan, binigyan ka ng ganyang ano, no? Oo, kaya Pribilehiyo. dapat hingin din natin sa alahim. Sa umpisa pa lang, kumbaga, maging tapat ka na sa iyong employer na kailangan ang day off ko ay ganitong araw. O kaya i-offset. O sige, willing Oo, akong magtrabaho i-offset, ng oo. weekend. Basta sa araw na to, off ako. Kung pwedeng offset, i-offset Oo. yun. No? Nung ano po kasi nung 2023, 1 man librarian po ako noon. So wala akong Mag-isa ka kahit lang. assistant. Opo, wala. Dito po, nung pinabalik ako dito sa Commonwealth ulit, may assistant naman ako. Kaya hindi Ayun, ganun oo. ka-strict. Okay lang Okay, po. oo. Kumbaga, doon lang May ako bilin. magpapaalam sa aking assistant kahit hindi na doon sa administrator. Basta kailangan alam ng assistant mo kung bakit ka Oo. wala. Para pa nagtanong ng I-cover ka. management, I-cover ka. opo, alam niya Mm-mm. kung bakit ako Bigayan absent. kayo, no? Bigayan kayo. Ayun. Dahil nga, depende rin po sa posisyon. Kasi Oo. kasi yun, kagaya no, kung wala kang kasama talaga sa library, mahirap po. Hindi ka talaga pwedeng umabsent ng umabsent. Oh, sa library ka pala sis ha. Alam na ng ano Opo. yan. Wag mga personalan mo ha. Salamat po. Okay. So, yung pagsasalita ng walang kabuluhan. Okay. So, ibig yung mga ano pala, pagsasalita, siguro ito chismisan, no? Ng walang kabuluhan. Yung Oo, kasi pagsasalita ng walang nasa kabuluhan. kautusan naman yan, di ba sis? Oo. Pag sisinungaling, yan, no? Sa gayon, matatagpuan ninyo ang inyong kasiyahan kay Yahawa. Okay, verse 14 tayo. Pasasakayin kita sa tagumpay sa mga matataas na lugar ng lupa. At Oo, pakakainin kapag kita sa nagawa mo mana. yun. Oo. At pakakainin kita sa mana ng inyong amang si Jacob. So ito yung sinasabi ng mesero na I will make you ride on top of Oo. the di ba? Hmm. Kumbaga, siya mismo ang magtataas sa sa estado mo na dahil sa pagsunod mo sa kanya. Siya ang gagawa ng paraan ng estado. Tinan mo, tulad nangyari kay Sis Maria, ang alahaya mong gumawa ng paraan, basta sumunod ka lang, nandun nakita yung puso ng gusto mong makasunod. O siya ang Bibigyan gumawa ka ng ng paraan. ah, malaking pabor Oo, oportunidad. kung ikaw ay sumusunod kay Yahawa. Oo. Sapagkat ang bibig ni Yahawa ay nagsalita. Yun ang sabi niya. Yung pangako niya yun. Baga, nagsalita, nangako. Kasi lahat ng sinasabi ng is parang pangako eh. Wala siya sinasabing hindi nagaganap o kasinungalingan, no? Pag sinabi niyang itim, itim talaga yun. Walang duda kung gray or puti or whatever. Okay, tandaan, ako si Yahawa, hindi ako nagbabago. Kaya't kayo, mga inapo ni Jacob, ay hindi nalipol. Bumalik kayo sa akin at ako ay babalik sa inyo. Kasi kung wala siyang kung wala siyang ipinangako kay Jacob, siguro nalipol na yung lahi ng mga Israelita sa katigasan ng ulo. Pero dahil yung
hindi siya nagbago, hindi niya binabawi yung kanyang mga covenant sa lahi ni Jacob, ay hindi tayo nalipol, 'di ba? Kasi hindi siya nagbabago. Pero pag nagbagong isip niya, ay, huwag na nga lang. Pero iyon ang kaibahan ni King Yahushua sa mensahero. Kasi si King Yahushua, hindi niya winasak ang bayang Israel. Although, pinuro niya, di ba, tinanggal niya yung mga, ang mga hindi karapat-dapat tulad ng Korah, yan, ganyan. Pero ang mensahero, yung anong ginawa niya sa yung sa mga una niyang inanong priesthood. Ano ba, totoo talaga ba na winasak niya yung mga una niyang na ano, Sis Day, anong masasabi niyo? Nagbago siya ng isip, 'di ba? Nag ah, wawasakin ko kayo. Kasi naman, karapat dapat naman talagang wasakin niya dahil Oo, kasi nakita niya tumalikod. mismo ang Oo. pagmamalabis nitong mga hinirang niya Oo. na na mga pari. Sumuway talaga sa covenant Sumuway, na oo. na. Parang At saka nagmalaki na, hindi siya, lumaki na ang ulo. Eh, syempre nga naman, wawasakin niya. oo. At Yun. saka sinabi naman, 'di ba sinabi, Na? ang kakalagan nyo sa lupa, ang kakalagan mo sa lupa, 'di ba? At Oo. sa Ang ganun, sino mang bibigyan siya ng talian nyo sa lupa ay tatalian din sa oo. langit, 'di ba? Kasi siya may dala ng susi ni David, Yes, na King oo. David. So meron siyang karapatan, binigay siya ng karapatan. Oo. Pero, oo, pwede siyang magbago ng isip. Akala yun, nagbabago din ng isip. Kaya lang, ang covenant kasi, forever. So, kahit paano, tinatanggal na lang niya yung mga impurities. Tapos, nag-iiwan pa rin siya ng remnant ni Jacob. Hmm. Sa lahat ng henerasyon, nag-iwan siya ng remnant eh. So Diba? anong masasabi natin sis doon sa sa mga katanungan ng mga nababasa nating post ng mga kapatid Na ano? na winasak ba talaga ng mensahero ang priesthood? At ang magpapatuloy pa ba ang paghahandog kung wala ng priest? Oo, ang sa tingin ko yung pagwasak niya, yung mga talagang yun totally wala na talaga yun. Pero yung mga yung mga nagpa-rebaptize, yung mga lumabas doon sa dating hindi ko masasagot yun. Kasi ang alahayam naman ang kung ano nasa puso ng 'di ba? Pero the fact na pag-baptize ka, action yun eh. Kita mo na agad kung anong nasa puso, 'di ba? Pero pag lumabas, hindi nagpa-rebaptize, ang puso nun hindi natin nasaan. Pero yung yung pag-aalay, yun eh, tipanan yun na forever. At saka, So yung mga Levita, parang nasa dugo ang natin ang mga sinasabi Levita. kasi nitong mga kapatid na ito, kung wala na ang priesthood, sino pa ang maghahandog? So Mga nakatatanda. ang sagot ko sa kanila, ang paghahandog ay magpapatuloy sapagkat ito ay bahagi ng ating pagsunod sa mga kautusan. At Oo. hindi naman sinabi sa kautusan na ang pwede lang maghandog ay ang ang mga priest. Anointed. Oo. Oo, ang mga anointed priest. Sapagkat noon pa man, naghahandog na bago pa dumating si Moses, ay naghahandog na ang ating mga ninuno, sina Abraham, Isaac at Jacob. Oo. So, magpapatuloy sa pamamagitan ng mga elders sa Oo, na lugar karapat na, dapat. oo, Oo. sa Na lugar, kanyang pipiliin. oo, na kanyang pipiliin kung saan siya ay mapaparangalan. Hmm. Kaya wala nang issue dito ang priesthood.
Magtatanong naman sila, paano mo nasabi na, na Levita yan? Di ba sabi ng mesero, pag nagtagal siya sa ganyang may lahing ang Levita. Oo. Pag, pag may mga pag-squay, ibig sabihin, hindi siya, Kung Levita siya ay or hindi patuloy na karapat-dapat. sumusunod ayon doon Oo. sa mga katuruan na iniwan ng mensahero, ibig sabihin nananahan sa kanya ang diwa ng tipan. So pag Oo, nasa yung, iyo ang diwa ng tipan at nagtagal ka diyan, ikaw ay lahi ng mga Levita. talagang halong-halo na sa dugo mo ang dugo ng Oo. mga Levita. Kumbaga mas Dominant. dominant yung dugo mo bilang Levita. Mm-mm. Kasi kahit naman tayo, 'di ba, lahat naman tayo ay talagang mixed blood na. So, kung ano yung dominant sa atin, yun ang mananatili. Kaya napakarami natin sa umpisa, 'di ba? Pero bakit nawala yung iba? Kasi hindi dominant sa kanila ang dugo bilang Israelita. Oo. Yung iba nga, Kanaanita pa, no? Oo. Iba, Chinese yan. Sa atin lang, 'di ba? Napakaraming mga lumabas. Kasi mas dominant sa kanila ang pagiging Kanaanita. Mm. Okay, may mga karagdagan tayo, mga kapatid. Hindi ba, back to you, Sis Maria. Okay po. Tama. Kabanata 50. Ganti para sa panlilinlang at karahasan. Tiyak, ang kamay ni Yahweh ay hindi maikli upang magligtas, ni ang kanyang tainga ay dinig upang hindi makarinig. Ngunit ang kanilang mga kasamaan ang naghihiwalay sa kanila sa alahayam. Ang kanilang mga kasalanan ang nagtatago ng kanyang mukha sa kanila. Sapagkat ang kanilang mga kamay sa dugo ay nadungisan, ang kanilang mga daliri sa kasalanan. Ang kanilang mga labi ay nagsalita ng kasinungalingan, at ang kanilang dila ay bumubulong ng kasamaan. Walang sino man ang tumatawag upang magtanggol para sa katwiran. Walang sino man ang humawak ng kaso ng tapat at may katotohanan. Sila ay umaasa sa walang kabuluhang mga argumento at mga kasinungalingan. Sila ay nag-iisip ng kasamaan at nagbubunga ng kasamaan. Sila ay nangingitlog ng mga ulupong at humahabi ng sapot ng gagamba. Ang sino man nakakain ng kanilang mga itlog ay mamamatay. At kapag may nabasag, isang ahas ang lalabas. Ang mga sapot ng gagamba ay walang silbi para sa kasuotan. Hindi nila matatakpan ang kanilang sarili sa kanilang mga gawa. Ang mga gawa ng kanilang mga kamay ay masasama at pawang karahasan. Ang kanilang mga paa ay nagmamadali patungo sa kasalanan. Sila ay mabilis magbuhos ng inosenteng dugo. Sila ay naghahabol sa masasamang plano. Karahasan ang kanilang katangian. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman. Ang kanilang mga landas ay walang katarungan. Ginawa nilang baluktot ang mga daan. Walang sino mang sasabay ang makatatagpo ng kapahingahan. Kaya't sa kanila'y malayo ang katwiran at hindi umuusbong ang katarungan. Hinahanap nila ang liwanag, ngunit natagpuan ay kadiliman, at sila ay naglalakad sa mamalalim na kadiliman. Parang mga bulag, sa pader sila ay nangangapa.
tulad ng mga taong hindi nakakita. Mga landas nila'y kinakapa. Sa katanghalian, sila ay natitisod na parang dapit hapon. Sa mga malalakas, sila ay mistulang mga patay. Lahat sila ay umaatungal na parang mga oso. Sila ay umuungol na parang mga kalapati. Hinahanap nila ang katarungan, ngunit hindi nila matatagpuan. Umaasa sila ng kaligtasan, ngunit hindi ito makakamtan. Sapagkat ang kanilang mga pagsuway ay marami na sa iyong paningin, at saksi laban sa kanila ang kanilang mga sariling kabuktutan. Mga kasalanan ay palagi nilang kasama, kanilang inamin mga gawang masasama. Rebelyon at pagtataksil laban kay Yahweh, at pagtalikod sa ating dakilang alahayam. Pangunguna sa mga pang-aapi at pag-aalsa. Mga kasinungalingan sa kanilang mga puso'y nagmumula. Kaya't itinaboy ang katarungan at nanatili sa malayo ang katwiran. Nadapa sa mga kalsada ang katotohanan, kaya't hindi makapasok ang katapatan. Ang katotohanan ay hindi nila matagpuan, kaya't nagiging biktima ang sinumang umiwas sa kasamaan. Tumingin si Yahweh ang anak at siya'y nagdamdam. Nabahala siya dahil walang ni isang namagitan, kaya't ang kanyang sariling kamay ay iniaabot kay Yahweh ang kanyang ama, at ang kanyang sariling katwiran ang nagtaguyod sa kanya. Siya ay nagbihis ng katwiran bilang kanyang baluti, at ang kanyang pananalig bilang turbante. Siya ay nagbihis ng damit bilang pagtatanggol at nagbalabal sa sarili ng kasipagan. Babayaran niya ng galit ang kanyang mga kaaway, ayon sa kanilang mga ginawa. Ibubuhos niya sa mga Gentile ang nararapat sa kanila at paghihiganti sa kanyang mga kalaban. Sa pangalan ni Yahweh ay mangangatog ang mga tao mula sa kanluran. Habang sumisikat ang araw mula sa silangan, ang kanyang pangalan at kapangyarihan ay kanilang igagalang. Sapagkat ang anak ni Yahweh ay darating tulad ng isang baha na pinapaagos ng hininga ni Yahweh na Ama. Ang anak ni Yahweh ay darating sa mga anak ng Sayon, sa mga Israelitang nagsisi mula sa kanilang mga kasalanan. Ibabalik ko ang aking tipan sa inyo, ang mensahero ng tipan na aking ipadadala. Ang siyang gagabay at hindi aalis mula sa inyo, at ang mensahe na aking inilagay sa kanyang bibig ay mapupunta sa inyong mga labi, sa labi ng inyong mga anak at mga inapo. Mula ngayon at magpakailanman, sabi ni Yahweh, ang Ama. Yada. Yada. So ito yung ganti ni Yahweh the Son sa panlilang at karahasan o yung violence. At saka yung mga scammer, yan. Ito yung mga ganti niya. Mga na-scam dyan. Tiyak ang kamay ni Yahweh ay hindi maikli upang magligtas. Far-reaching ang kamay niya kahit saan sila magtago. Ay
matatagpuan sila ni Yahawa. Ni ang kanyang tainga ay bingi upang hindi makarinig ng ating mga mga sumbong, no? Yung mga mapang-api, mga bayolente. Ngunit ang kanilang mga kasamaan ang naghihiwalay sa kanila sa alahayam. Ang kanilang mga kasalanan ang nagtatago ng kanyang mukha sa kanila. So ang alahayam, wala siyang iniiwasan sino man. Kaya lang, nagpapalayo sa kanya ay yung mga kasalanan mismo ng mga tao, no? Kanilang kasamaan, kumbaga yung signal, parang ginawa nangyari sa kay Lolo Adama, di ba? Kasama nila dati yun. Tapos nung kumain sila sa pinagbabawal, parang nawala, hinanap sila, saan kayo? Kasi, yung signal, nagchichoppy-choppy, napuputol. Pag dahil yung kasalanan, naghihiwalay. Kumbaga, hindi klaro. So, parang ganito din. Ngunit ang kanilang mga kasamaan, ang naghihiwalay sa kanila sa alayam. Kumbaga, hindi kayo pareho ng frequency, hindi kayo magka-vibes. Ang kanilang mga kasalanan ang nagtatago ng kanyang mukha sa kanila. Di ba kahit first time nyo lang magkakilala, pero pareho kayo ng frequency, parang sinasabi, magka-vibes. Pareho kayo ng parang ang taga-taga nyo na magkakilala. Pag pareho kayo ng pero minsan naman, taga-tagal mo nakasama, pero hindi mo makasundo. Parang hindi mo pa rin kilala kahit ilang taon na kayo, magka-office mate, magagano, hindi kayo pareho ng frequency, yung mga vibes, yan. So, parang ganun din. Pag nagkasala ka, iba ang frequency mo sa righteous, sa alahayam. Okay. Verse 3, sapagkat ang kanilang mga kamay sa dugo ay nadungisan. Sapagkat ang kanilang mga kamay sa dugo ay nadungisan. Okay. Ang kanilang mga daliri sa kasalanan. So meron silang violence na ginawa. Siguro may napatay sila or nasaktan or basta may dugo at kahit hindi mo patay yung isang tao, the fact na minsan na inaway mo, di ba yung taong yun parang sa loob niya na siya, parang sinaktan mo yung kalooban niya, parang namamatay niya sa atin, o mga inalipusta, yan. Ang kanilang mga labi ay nagsalita ng kasinungalingan at ang kanilang dila ay bubulong ng kasamaan. O yung mga kasinungalingan, yung mga scammer or mga panlinlang dyan. Pero ang sabi naman, sir, may mga kasinungalingan na justified, di ba? Yung pagbawa, para iiwas mo sa kapahamakan yung iyong isang tao o yung kapatid o ganyan, di ba? Alam mo, ito, isuplong mo siya. Ba, meron gustong pumatay doon, di ba? Hindi mo sasabihin yung totoo. Ito, nagtatago sa likuran ng pinto. Hindi mo sasabihin ganun no? Okay. Tapos verse 4, walang sino man ang tumatawag upang magtanggol para sa katuwiran. Oo. Walang, yung ang bawat isa, kasi sa panahon natin, di katulad yung nasa mga probinsya o nung bata pa tayo, pag may pag may nag-aaway na mag-asawa, bubugbog, di ba? Dadatingan ng para umawat o ayusin. Ngayon kasi pag parang bawal Baka binubugbog na yung mag-asawa, nagbubugbugan, parang bawal na. Ganun ba yun, Sis Dalia? Bawal na ba makialam pag away mag-asawa? O binubugbog yung anak? Siguro pagka sa sarili mong pamamahay. Pero kung away ng mag-asawa sa kapitbahay, bakit ka naman mangingialam? So walang sino man ang tumatawag upang magtanggol para sa katuwiran.
Ganun ba yun? Pag nasa ibang, kahit alam mong mamamatay na yung babae, hindi mo pakikialaman, o yung Pwede asawa, siguro itatawag mo sa sa barangay. barangay. Okay. Pero ito, siguro yung larger scale. Yung mga ginagawa ng mga mananakop, halimbawa, sa bansang Africa, no? Mm. Yung Pwede walang siguro sino at makatulong tumatawag. kung ang mismong babae ang hihingi ng tulong. Pwede yun. Oo. Oo. Yan Kung is, sino yung biktima, micro. kapag ang biktima ay humihingi ng tulong, gagawa ka ng paraan para makatulong. Oo. Hindi na Pero kung ikaw mismo ay sasawsaw sa kanila at hindi naman humihingi ng tulong sa iyo, madadamay ka lang. Oo. Pumunta ka na agad sa barangay. O kaya marami kayo, kumbaga, Oo. na ano. Okay. Walang sinuman ang humawak ng kaso ng tapat at may katotohanan. Nako, ano kaya to? Yung mga naman, si justice system, no? Hmm. Walang Kaya nga, sinuman ang humawak ng kaso. lawyer is a liar. Ayun. Meron, may maleta na rin kasi to alam ko eh. Hmm. May Hindi, kahit mamalitahan naman na. walang maleta, masasabi mo pa rin na kapag lawyer ka, kailangan mo talaga magsinungaling. Para maipagtanggol yung O, mo para no? may pagtanggol mo yung client mo. Ah, not necessarily so, pero alam mo yung mga yung may mga kaparaanan na may pagtatanggol to the best of your abilities na na hindi ka magsasabi ng hindi ka magsisinungaling pero hindi ka magsasabi ng katotohanan, di ba? May mga batas, di ba? Mga na hindi mo na nga lang sasabihin yung totoo. Oo, pinatay niya. Kung gagawa ka ng mga loopholes, hanapin mo yung May mga loopholes. style sila dyan kung paano nila Oo, lulusutan. oo. Beyond reasonable doubt, no? Hmm. Kahit alam mo na guilty talaga yung client mo, no? Hmm. Yeah. Okay, sila ay umaasa sa walang kabuluhang mga argumento at mga kasinungalingan. Mga kabuluhang argumento. Objection, Your Honor. Sila ay nag-iisip ng kasamaan at nagbubunga ng kasamaan. Kung ano yung iniisip mo, yun ang bunga, no? Sila ay Hmm. nangingitlog ng mga ulupong at humahabi ng sapot ng gagamba. Ano to? Parang ganyan Nangi- ang nangyayari ngayon sa impeachment, no? nangingitlog Nangingitlog ng mga ng ulupong. mga ulupong. Bible? Paano yun? Itong humahabi ng sapot ng gagamba, yung Tingnan mo kung anong yung nangyari doon sa palay, sa witness sinungaling. nila. Nakasuhan pa. Oo nga eh. Nangingitlog ng mga ulupong. Oh, Dahil palang kaso nun, ano? oo nga. Kaya isipin mo, ginamit niya ginamit siya, blackmail siya na testify, di ba pala Hmm. expert. Ang sino man na kakain ng kanilang mga itlog ay mamamatay. Oh, ayan na. Ayan ang nangyari doon sa witness nila. Kasi nakipagsabuatan siya doon sa mga Nangingitlog is, ano pala to, bribery, maaring bribery, or oo. O yung, kaya, yung, yung mga ganyan, tinakot, oo, at saka yung bribe. kapakinabangan. Oo, Iniisip niya, para sa sarili mapapakinabangan nilang niya. kapakinabangan. Kasi itlog Kaya ng yung mga ulupong, yung sumasang-ayon din sa kanila, para siyang kumain ng kumakain. kanilang itlog tapos mamamatay ka din. Malalason. Oo, Oo. kasi nakipagsabwatan ka di ba? Oo. At kapag may nabasag, isang ahas ang lalabas. Ayun. Ayun na. Hmm. Ang mga sapot na gagamba, yung mga kasinungalingan, di ba? The lies you, Oo. na weave. Ang mga sapot na gagamba ay walang silbi para sa kasuotan. Hindi yun nasusuot ng kasinungalingan. Hindi nila matatakpan ang kanilang sarili sa kanilang mga gawa. Ang mga gawa ng kanilang mga kamay ay masasama at pawang karahasan. Paano yung mga gumagawa dito, yung mga naghahabi ng mga sapot, mga kongresista, no? Mambabatas.
No. Verse 7, ang kanilang mga paa ay nagmamadali patungo sa kasalanan. Sila ay mabilis magbuhos ng inosenteng dugo. Ayan, impeach, impeach, di ba? Sila ay naghahabol sa masasamang plano. Karahasan ang kanilang katangian. Katangian na talaga nila, second na nature. Okay, verse 8, ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman. Kasi very active ang mind nila sa paggawa ng kung malululusot o makapaglalamang, no? Kaya kapayapaan o kaya yung contentment, di nila nalalaman. Ang kanilang mga landas ay walang katarungan. Gusto lagi nila makalamang. Ginawa nilang baluktot ang mga daan. Bendalo. Walang sinumang sasabay ang makatatagpo ng kapahingahan. Walang sinumang sasabay sa kanila siguro to, no? Walang sinumang sumasabay. Walang sinumang sumasabay ang makatatagpo ng kapahingahan. Pag nakipag-alyansa ka o nakipagsabayan ka lang sa Agos, dahil bumoto ang majority, boboto ka na rin, ay nako, majority yan, di na i-re-elect. Ikaw din, nasama ka pa. Walang sinumang sumasabay ang makatatagpo ng kapahingahan. Okay, verse 9. Kaya sa kanila ay malayo ang katuwiran at hindi nangingibabaw ang katarungan. Ano yung nalang natin yung mga nangyari sa Messiah, di ba? Yung mga sumabay, di ba? Kasi siguro in hindsight, nadala sila damang clamor ng mga fake Jews yan. So, nga nila, sila sa pagsabuatan sila sa pero hindsight nila na-realize, no? Kaya sa kanila ay malayo at hindi nangingibabaw ang katarungan. Hinanap nila ang liwanag, ngunit natagpuan ay kadiliman. At sila ay naglalakad sa malalim na kadiliman. Ito, alala ko naman dito, yung pinanggalingan natin. Hinanap nila ang liwanag, ngunit natagpuan ay kadiliman. Naglalakad, kasi naghanap sila ng sarili nilang kapakinabangan, no? Oo. At sila naglalakad sa malalim na kadiliman. Okay. Parang mga bulag sa pader Oo. sila yung nangangapa. Napalagan sila ka-loyal, faithful sa yung pala may mga pakinabang sila, no? Okay, verse 10. Para mga bulag, sa pader sila ay nangangapa. Tulad ng mga taong hindi nakakakita. Mga nangangapa lang, kung ano lang sabihin ng ito na siguro, ay ito, tama ito, makinis itong pader na to. Ito magaspang, ay hanggang pakiramdam na lang nila. Ito mukhang maganda to dahil dahil makinis magsalita, smooth talker. Parang hindi nakakita, di ba? Kapa-kapa na lang. Pakiramdaman na lang. Sa katanghalian, sila ay natitisod na parang dapit hapon. Madilim ang kanilang nakikita. Sa mga malalakas, sila ay mistulang mga patay. Sa gitna ng siguro para sila patay. Ibig sabihin, mahina sila. Siguro sa gitna ng mga malalakas. Sa gitna ng malalakas, sila ay mistulang mga patay. Malalakas na kahit wala yung mga, sa gitna ng malalakas, sila ay mistulang mga patay. Lahat sila ay umaatungal na parang mga oso. Sila ay umuungol na parang mga kalapati. Parang umuungol, ano? Hanggang ngayon, di ba? Hinahanap nila ang katarungan, ngunit hindi nila matatagpuan. Umaasa sila ng kaligtasan, ngunit hindi ito makakamtan. Ayan ang kanilang dadatnan, yung mga mapanlinlang at mararahas.
Sino ba yung mga mararahas? Titignan mo mukhang maamong mga tupa nga, di ba? Pero the fact na namatay ang mensahero, although at saka yung pinatay nila ang diwa ng mga nasa, mga naiwan doon, di ba? Violence din yun. Verse 12, sapagkat ang kanilang mga pagsuway ay marami na sa iyong paningin. Marami na. Sobra. At sa saksi laban sa kanila ang kanilang mga sariling kabuktutan. Yung action nilang mga kasalanan nila ang saksi sa kanilang sarili. Mga kasalanan ay palagi nilang kasama. Kanilang inamin mga gawang masasama. Inamin, rebelyon at pagtataksil laban kay Yahweh at pagtalikod sa ating dakilang alahayam. Pangunguna sa mga pang-aapi at pag-aalsa. Mga kasinungalingan na sa kanilang mga puso ay nagmumula. So ito, yung tingnan natin, ito ay kapanahunan nung pag-ano sa Mesaya. Pero yung mga diwang ganito, ay hanggang ngayon meron pa rin, Oo. di ba? Yung mga inosente ang inuusig. Oo. Tapos yung pinoprotektahan ang mga makasalanan, mga rebelyon, no? Pagtataksil laban kay Yahweh o pagtataksil laban sa katotohanan. Di ba? Ang alahayam, ang katotohanan yun. The truth, di ba? So, lahat ng kabaligtaran sa katuwiran ay kasalanan. Verse 14, kaya't itinaboy ang katarungan at nanatili sa malayo ang katuwiran. No, tinaboy ang righteousness. Nadapa sa mga kalsada ang katotohanan. So, nawala yung katotohanan na nasira. Kumbaga, nadapa sa mga iniwan, kumbaga, kaya't hindi makapasok ang katapatan. Wala yung faithfulness, ang loyalty and truthfulness. Ang katotohanan ay hindi matagpuan at nagiging biktima ang sinumang umiiwas sa kasamaan. Ito, yung mga nagiging biktima, sino ba yung mga kung sino pa yung tumulong doon sa nag-iimbestiga ng flood control, sila pa ikinulong sa SELDA para sa flood control. Kaya nga bendalo eh. Oo. Yung kasi yung para makuha ang hustisya na yung mga biktima ng flood control. Tinulungan nila si Marcoleta para ngayon sila pa ngayon nakakulong sa si na defensor, di ba? Mike Defensor. Sila ang nakakulong ngayon sa PITAN para sa mga may kasalanan sa flood control. Ngayon ang mundo. Kaya nga Ang ang masama katotohanan hindi matagpuan. ay patuloy na magpapakasama at ang mabuti ay lalong magpapakabuti. Oo, dahil kitang-kita na, nagkakaroon na kitang-kita mo ng polarity. Wala na in between eh. Oo. Nawawala na in between. Yung neutrality eh. Talagang ito ay katuparan ng mga propesiya para sa end times. Sa mga huling araw. Yung litmus test ng journal, malinaw na yung yung polarity, no? Yung which wala nang gitna. Sino ba naman ang hindi magagamit pag no? Kita mo, naman, no? Verse 16, si Yahweh ang anak ay tumingin at siya ay nagdamdam. Nabahala siya dahil wala ni isang namagitan. Walang wala nang neutrality. Wala nang magtatanggol, wala nang mamamagitan. Kasi ang social media, di ba, yung algorithm, ang lahat ipapakita sa'yo. Pag pro ka, lahat ang ipapakita sa'yo pro. Pag anti ka, lahat ipapakita sa'yo anti. So, talagang yung polarity, lumilinaw. Wala ka ng, yun ang, di ba, divide and conquer nga ginagawa nila. Talagang nagkakaroon ng division. Nabahala siya dahil wala ni isang namagitan, kaya't ang kanyang kamay ay iniabot kay Yahweh, ang kanyang ama.
humingi ng tulong yung anak sa ama at ang kanyang Mm. katuwiran ang nagtaguyod sa kanya. Wala na nagdanda. Siguro ito yung panahon ng kanyang nung pag-ano sa kanya na Oo, ano, ito ibig sabihin, ito ay patuloy na nagaganap. nangyayari ang Ecclesiastes 1:9. Ano Oo, man ang nangyari noon ay ay mangyayari sa nagaganap. ngayon. Mangyayari ulit. Mm. Okay, verse 17. Siya ay nagbihis ng katuwiran bilang kanyang baluti at ang kanyang pananalig bilang turbante. Ganun ang niya sa pananalig niya sa kanyang ama na kahit alam niya yung kanyang pagdadaanan. Pero sinabi niya yung kalooban pa rin ng kanyang ama ang masunod, di ba? And then siya ay nagbihis ng katarungan bilang damit at nagbalabal sa sarili ng kasipagan. Kasipagan, yung zeal. Siguro, ano ba yung zeal? Hindi kasipagan to eh. Sigasig, nagbalabal sa sarili ng sigasig. Kasigasigan, ng sigasig. Patay man malungkot nga ko may mo man iyawat. Sigasig. Sigasig siguro Masulit to, no? Kasigasigan. Oo nga eh. Paano sasabihin yun? Kasigasigan. Diba? Meron bang word na ganun? Oo naman. Masigasig. Kasigasigan. Ang root word niya, masigasig. At nagbalabal sa sarili ng kasigasigan. Masigasig. Okay. Kasigasigan na. At verse 18, babayaran niya ng galit ang kanyang mga kaaway. Babayaran ba o gagantihan? Will pay with, tama. Babayaran niya ng galit ang kanyang mga kaaway ayon sa kanilang mga ginawa. Ibubuhos niya sa mga Gentile ang nararapat sa kanila hanggang ngayon. At paghihiganti sa kanyang mga kalaban. Sa pangalan ni Yahweh ay mangangatog ang mga tao mula sa kanluran. Kaya pala tinago yung pangalan. Dahil mangangatog siya pag na-reveal na uli ang pangalan. Mga tao mula sa west, sa kanluran. Habang sumisikat ang araw mula sa silangan. Ang kanyang pangalan at kapangyarihan ay kanilang igagalang. Igagalang ba? Habang sumisikat ang araw mula sa silangan, ang kanyang pangalan at 19. kapangyarihan ay kanilang katatakutan siguro. Hindi. Ano bang nakalagay sa Revere, English? dadakilain siguro. Ay kanilang dadakilain. Yun, dadakilain. Ang kanyang pangalan at kapangyarihan ay kanilang dadakilain. Dito sa silangan niya, no? Oo. Sapagkat ang anak ni Yahweh ay darating tulad ng isang baha. Grabe, pinapaagos ng hininga ni Yahweh na ama. So, ganyan yung torrent, ganun ka, yung bugso nung tulad ng isang baha. Okay. Kaya pala walang flood control. Kasi, darating, alam ko ng Literal naman yan. Oo nga, no? Ito ay kumbaga, ano ba yung baha? Ano ba yung baha? Inihalin tulad siya, yung torrent, yung inihalin tulad sa baha. Ano nga ba yun? Yung kanyang galit. Kasi torrent siya di ba? Yung kanyang parang baha, ang anak, parang nangyari ng flood ni Noah, di ba? Paglilinis, ilipulin niya yung mga unrighteous. So, corrupted. Corruption. Verse 20. Ang anak ni Yahweh ay darating sa mga anak ng Zion, sa mga Israelitang nagsisi mula sa kanilang mga kasalanan. Mula sa kanilang, ibabalik ko ang aking tipan sa inyo. Ang mensahero ng tipan na aking ipadadala, ang siyang gagabay at hindi aalis mula sa inyo. Hindi siya umalis. Kaya Sinabi nga. niya,
Di ba nga, sabi niya nga, Yung iiwan ko diwa, sa inyo ang pan. ang diwa ng tipan. Hangga't Oo. nasa atin ang diwa ng tipan, nasa atin ang mensahero. Habang sumusunod tayo sa Oo. sa kanilang sa tipan. No, hindi siya Sa aalis, tipan di ng ba? alahayam, oo. Ang mensahero ng tipan na aking ipadadala, ang siyang, small letter to, ang siyang gagabay at hindi aalis mula sa inyo. At ang mensahe na aking inilagay sa kanyang bibig ay mapupunta sa inyong mga labi. Yung kanyang bibig ba ay kapital? Hindi. Kasi ang Hindi. tinutukoy dito ang mensahero. Mensahero. Ay mapupunta sa inyong mga labi. O, yung mga sinasabi niya noon ay mapupunta. Tayo din ang magsasalita sa labi ng Oo. inyong mga anak at mga inapo. O, yung mga descendant na, yada. Mula ngayon at magpakailanman, sabi ni Yahweh ang Ama. So, yung mga sinabi ng mensahero mula sa alahayam, yun ang ating sinasabi ngayon at sasabihin ng ating susunod na henerasyon. Yada. Ang salita ng alahayam, halalwaya alahayam. Yada. Any reaction, mga kapatid? Okay. Yada. Salamat. May musika ka, sis? O, ano Salamat ba po. ang iyong, ano ang iyong masasuggest na musika Hindi natin? umalis ang mensahero, ha? Tandaan yung diwa nandyan. Hanggat nandyan ang tipan, susi tayo sa tipan niya da. Okay. Mensahero. Ano gusto niyong awit? Munting Kawan. Ayun, sige. Ano nga ba yun? Yung binalikan ng alahayam. Oh. Salamat mga kapatid. We bless. Shalom. Dangin ang iyong pinagdaanan, nananatili ka sa tuwing nadaan. Mga pagsubok ay dinihinda dahil sa aba nananalig ka. Ikaw man ay tangkang sirain, ngunit ngayon ika'y buo pa rin. Ang mensahero ay karamay mo at laging gumagabay sa'yo. Hindi kawan ng alahayam, laging matatag ang kalooban. Ikaw ay mahal ng alahayam, hindi ka pababayaan. Munting kawan ng alahayam, ikaw ay binuo ng isang mensahero. Dala-dala mo ang mga kautusan upang ito ay may isang katuparan. Ikaw man ay tangkang sirain, ngunit ngayon ika'y buo pa rin. Ang mensahero ay karamay mo at laging magkabay sa'yo. Tulad ng nagbabagang patalim ang taimtim ng iyong panalangin.
malasakit, ding kawan ng alahayam, laging matatag ang kalooban. Ikaw ay mahal ng alahayam, hindi ka mababayaan. Ding kawan ng alahayam, ikaw ay binuo ng isang mensahe